Ganda umaga po sa inyong lahat. Pasalamat muli tayo sa Panginoon. Tayo ay binigyan uli niya ng pagkakataon na mag-aral ng kanyang mga salita. Narito pa rin po tayo sa Chungli at kasama ko po yung ating mga missionaries na nanggaling sa Pilipinas. Yan si Pastor Sergio, Pastor Joe, Pastor Pio, Pastor Joel. Mamaya po pababatiin ko sila at bigyan natin pagkakataon magpasalamat at magpaalam sa mga kapatiran dito sa Taiwan. Sa ngayon tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyo sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin. Lord, hindi ko alam papaano talaga i-express ang appreciation, ang gratitude para sa kabutihan ninyo na niloob ninyo na kami ay araw-araw busugin ng inyong mga salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, gamitin nyo nga ang programang ito para lalo namin kayong makilala. At kayo lamang po ang mataas, kayo lamang po ang madakila, hangaan, pasalamatan, at kami maging katulad ninyo. Dalisayin nyo kami sa pamamagitan ng inyong katotohanan, ang inyong salita, ang katotohanan. Kaya't sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Teka, hindi ko diretso. Yan. So, okay po, diretso na po tayo sa ating pag-aaral. Good morning po sa inyong lahat, mga sa Pilipinas, nasa mga ibang bansa. Pastora Heidi sa Canada, God bless po sa inyo. Si Mabet, saan ba si Mabet? Yung asawa ni Ben Luzon, saan bang bansa yun? Star Angie, good morning sa inyo dyan. Don, ito yung lagi kong katambal sa likuran ng simbahan, tuwing conference. Don Revelar, taga picture. Tuloy na po natin ating pag-aaral. Narito po tayo sa John chapter 12. Good morning sa inyo, Ramir, at lahat na nandyan sa San Juan. John chapter 12 po tayo, sa verse 30. Pastora Marlene, wag po kayong tumawag at napuputol po yung ating broadcast. John chapter 12 verse 30. John chapter 12 verse 30. Ayan, hanggang sa mga sumusunod po. Sinabi ni Jesus sa kanila, ang tinig na iyon ay ipinarinig hindi para sa akin, kundi para sa kapakanan nyo. Yan po ang diniscuss natin kahapon. 31. Dumating na ang paghatol sa mga taong makamundo, malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa kanila. At kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 33. Sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Okay, dito po tayo sa portion na ito. Sa verse 31 to 32, sabi, dumating na ang paghatol sa mga taong makamundo, malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa kanila, at kapag itinaas na ako mula sa lupa, ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. 33, sinabi ito ni Jesus upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. So, natatandaan nyo sa verse 28, sinabi ng Panginoon, tumawag ang Panginoon sa Ama at sinabi niya, Ama, sa verse 28, ipakita nyo ang inyong kadakilaan, isang tinig mula sa langit ang sumagot, ipinakita ko na sa pamamagitan mo at muli ko itong ipapakita. Doon sa verse 28, ang kinatapusan ng usapan nilang dalawa, sige, I will show my glory. Pinakita ko na sa pamamagitan mo, ngayon ipapakita ko pa. Pagkatapos, dumating tayo dun sa punto na biglang sinabi ng Panginoon, dumating na ang paghatol sa mga taong makamundo, malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa kanila. Bakit? Ano ba yung susunod na mangyayari? Magkuku-attempt na ba ang Panginoon? Aagawin niya na ba yung paghahari sa Roman Empire? Ano ba yung mga susunod na pangyayari rito? Ang susunod na pangyayari ay yung leading to the cross. Ipapako na sa krus ang Panginoon. Ngayon, marahil iisipin na iba, paano mangyayari na nalupig si Satanas nun? Paano malulupig si Satanas
ang Panginoong Hesus ay mamamatay, mapapahirapan. Now, pagdating po natin sa aklat ng Juan sa bandang dulo, yung pagka ang Panginoon ay ipinako na sa krus, doon po tayo mag-discuss ng mas mahaba kung papaanong sa pamamagitan ng krus ay natalo si Satanas, na walang bisa ang lahat ng plano niya at yung kanyang pagsisikap na ibaon sa kasalanan ng mga tao. Doon na po natin yan pag-aralan. Pero sa umagang ito, meron akong gustong ibigay sa inyo na instance doon mismo sa krus na nagpapakita sa atin na si Satanas nung panahon na namatay ang Panginoon ay biglang nawalan ng tali sa mga tao. Ulitin ko ha. Sabi po rito, dumating na ang paghatol sa mga taong makamundo, malulupig na si Satanas na siyang naghahari sa kanila. No, malulupig na raw, matatalo na raw. Kaya si Satanas, pinipigilan niya ang Panginoon na pumunta ron sa krus. Di ba? Palagi natin nababanggit yung bulong niya kay Pedro na sinabi ni Pedro sa Panginoon, Panginoon, hindi dapat mangyari sa inyo yan. Tapos sabi ng Panginoon, lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Pine-prevent niya dahil alam niya pagka ang Panginoon ay namatay sa krus, mawawalan siya ng bisa, mawawalan siya ng kapangyarihan, ng hawak sa mga tao. Yung tali ng kamatayan at kasalanan ay talagang mabubura. Pumunta tayo sa Matthew 23 verse 47. Lucas 23 verse 47. Lucas 23 verse 47. Napakagandang bagay na maintindihan nito, mga kapatid. Lucas 23. Siguro umpisahan na natin sa 44. Ano po? Ito yung panahon na nakapako ang Panginoong Hesus sa krus, no? Paumanhin po. Basahin, isulat nyo nga ulit, Sister Mabet. Lucas 23. Umpisahan na natin sa verse 44 hanggang sa mga sumusunod. Sabi po rito, nung mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw, kaya dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras, at ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba, no? I-discuss na po natin yan pagdating natin sa talagang sa portion na yan sa dulo ng aklat ng Juan. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu, at pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Okay. Alam natin kung ano yun nangyayari nung ang Panginoon ay mula nung nililitis siya, sumisigaw yung mga tao, ipako siya sa krus, ipako siya sa krus. Mga tao parang sunod-sunuran na lang. Inudyukan sila ng mga pinuno, sabihin nyo, ipako sa krus yan. Sabihin nyo, si Barabas ang gusto natin na palayain. Si Jesus, ipako sa krus. Kaya yung mga tao, para silang mga puppet ba? Alam niyo yung mga puppet na may tali? Ganyan sila, ginagalaw-galaw sa ibabaw at sumusunod-sunod. Kung ano yung galaw ng daliri nung nagko-control ng mga tali, ganun yung galaw ng mga ng mga puppet, mga ganyan-ganyan. Parang mga puppet yung mga tao. At pagdating doon sa krus, mga kapatid, pagdating doon sa krus, alam na natin yung nangyari ron. Kinukutsya pa nila ang Panginoon. No, napalaya mo yung napagaling mo yung mga tao, bumuhay sa mga patay. Ngayon, hindi mo mailigtas ang iyong iyong sarili. So sila talagang one moment, yung mga tao talagang sige, iligtas mo sarili mo, Talagang tinitignan nila ang Panginoong Hesus na walang magagawa. Nung namatay ang Panginoon, the moment na namatay ang Panginoong Hesus, ano sabi sa verse 47? Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, talagang walang kasalanan ang taong ito. Sandali, parang tama ba yun? Nung makita nung kapitan ng mga sundalo, tandaan nyo, yung kapitan ng mga sundalo, sila yung nagpapahirap. Sila yung nagpako sa Panginoon. Pero bakit biglang na iba yung kanyang, yung mula sa nag-ano pa nga sila Sige, tawag doon? Yung damit ng Panginoon. Pagsugalan nyo yan. Pagsugalan. Yung damit ng Panginoon. Yung damit niyang kriminal na yan. Ano yan? Walang pako na yan. Sige, pako. Tapos nung biglang namatay, parang, eto nga ay
Pinuri niya ang Diyos. Talagang walang kasalanan ng tao to. Nagpuri pa sa Panginoon. Kung sino yung pinaka pinuno nung pagpapahirap, biglang nabaliktad yung isip niya. Nagpuri bigla sa Panginoon. Ano ito hindi naman ito Israelita Italiano ito sundalo ito. Sundalong Romano ito, kaya hindi ito sumasamba sa Diyos talaga. Pero bakit biglang naiba yung kaisipan niya? Hindi lang yon. 48, tignan nyo sa verse 48. Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat na nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Teka. Ano ba itong mga taong ito? Mali-mali? Kanina galit na galit sila sa Panginoon. Sigaw sila ng sigaw. Ipako sa krus, no? Ayaw namin yan. Wala kaming ibang hari. Si Cesar ang hari namin. Ipako sa krus yan. Pero nung namatay ang Panginoon, biglang nalungkot. Biglang dinagukan yung kanilang sarili. Nagkamali yata tayo. Ano nangyari in the spirit world? Tingnan niyo tong kamay ko. Kontrolado sila ni Satanas. Sige, pako yan sa krus. Sige, sabihin nyo, pako sa krus. Kutsain nyo, sabihin nyo, hindi niya kaya iligtas sarili niya. Oh, hindi mo maligtas sarili mo. Di ba, nagpagaling ka, di ba, iligtas mo sarili mo. Pero nung oras, tingin kayo sa mga kamay ko nung oras na namatay ang Panginoon, biglang, nalagot ang tali ng kaaway sa mga tao. Nawalang bisa ang kanyang authority. Biglang yung mga tao saka nakaunawa. Si Satanas biglang wala ng right. At yung mga tao ay nagkaroon ng pansamantalang paglaya doon sa nangyari sa kamatayan ng Panginoon. Pansamantala dahil ang kalubusan yan pagka nanampalataya siya na ang Panginoong Hesus ay nabuhay sa mga patay. Ganon yun nangyari. Napahiya si Satanas. Akala niya kaya niyang pigilan ng Panginoon na humakbang papunta ron sa krus. Akala niya kaya niyang takutin ng Panginoon na maghihirap ka. Sige, ganito mangyayari sa inyo. Natatandaan niyo yung sa John chapter 12 sa verse 27. Natatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon. John chapter 12, 27. Ano sabi ron? Sinabi pa ni Jesus, nababagabag ako ngayon. Sasabihin ko ba sa Ama na iligtas niya ako sa nalalapit na paghihirap? Ganyan tayo minsan, pagka maa-assign ka sa kinakabahan na nga ako, madidistino na nga ako. Eto na nga, mahihirapan na. Ayan na nga, susuong na ako sa mga pagsubok. Nabigo si Satanas dahil ano sabi ng Panginoon? Hindi siya hindi siya tatawag sa Ama para iligtas siya. Susuungin ng Panginoon yung paghihirap. Susuungin niya yung lahat ng sugat. Gaano kahirap yung pahirapan ka, paluin ka ng 39 times. Titiisin ng Panginoon yon hanggang sa dulo, titiisin ng Panginoon. Napahiya si Satanas. Wala siyang nagawa. He was not able to prevent the Lord from going to the cross. Lahat ng hirap, lahat ng dura. Walang sinabi ang Panginoong Hesus na, sawa na ako, teka, sobra na yung pahirap na ginagawa niyo sa amin. Ayoko na, Ama, tapusin na natin to. Hindi nagawa ng Panginoon yon. Kaya si Satanas natalo, nalupig. Now, balik tayo sa John chapter 12. Purihin ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan. Babasahin ko lang yung mga sumusunod kasi meron akong susunod na tutukuyin natin. Verse 34. Sumagot ang mga tao sa kanya. John chapter 12 verse 24 po, 34. Sumagot ang mga tao sa kanya, nakasaad sa kasulatan na ang Kristo'y mabubuhay ng walang hanggan. Bakit mo sinasabing kailangang mamatay? Diretso po tayo. Ito. Ang anak ng tao. Sino ba ang anak ng tao na tinutukoy mo? Sumagot si Jesus, maikling panahon na lang na makakasama ninyo ang ilaw, kaya mamuhay kayo sa liwanag ng ilaw na ito habang narito pa ako para hindi kayo abutan ng dilim. Sapagkat hindi alam ng naglalakad sa dilim kung saan siya pupunta. Sabi ng Panginoon, may pagkakataon pa kayo habang naririto ako. Maniwala na kayo sa akin, naririto ako, liwanag ako. Magpaliwanag na kayo sa akin para malaman nyo kung saan ang
pupuntahan ninyo. Hindi nalalaman ng taong naglalakad sa dilim saan siya pupunta. Kaya sumampalataya kayo sa akin na siyang ilaw ninyo habang narito pa ako para maliwanagan ang isipan nyo. Pagkasabi nito ni Jesus, umalis siya at nagtago sa kanila. Now, pumunta tayo, lumaktaw tayo. Ano bang oras na? Okay, may 15 minutes pa tayo. Lumaktaw po tayo sa verse 41. Bago natin i-discuss yung verse 37 to 40, lumaktaw tayo sa verse 41. At nang makita natin kung ano sinasabi rito. John chapter 12 verse 41. Sabi po rito, sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol dito. Sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol dito. Sino ba si Isaias? Nabuhay ba siya nung kapanahunan ng Panginoon? Hindi po. Tignan ninyo yung Bible, oh. Ito, New Testament. Si Isaias, dito pa po siya sa panahon na ito, oh. Ang layo ng iaatras mo sa Biblia. Ang layo, ayan. Diyan pa lang si Isaias. Ang laki ng pagitan nila ng Panginoon. Mahigit 500 taon po. Bago dumating ang Panginoong Jesus, namuhay na si Isaias, mahigit 500 taon. Pero ano sabi sa John chapter 12? Nakita raw ni Isaias ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Oh, matindi yan. 500 years later, nakita na sa panahong ito kung ano yung mangyayari sa Panginoong Jesus. Sabi niyo, Panginoon, Pastor, posible po ba yun? Opo. Yun yung tinatawag na vision, pangitain. Pagka ikaw ay nasa espiritu at binigyan ka ng Panginoon ng pangitain, makikita mo yung mga bagay na hindi pa nangyayari. Halimbawa, tumingin kayo sa ballpen na ito. Halimbawa, itong ballpen na ito ang timeline ng kasaysayan ng mundo. Ito yung panahon na nilikha ng Panginoon. Ito po, yung Genesis 1:1, nilikha ng Panginoon ang langit at lupa. At ito naman yung panahon sa ikalawang Pedro chapter 3, nung wawakasan na ng Panginoon ang lupa, no, ang mundo ay tutupukin na sa apoy. Yan, dito. At dito na rin yung revelation na lilikha na ng bagong langit at bagong lupa. Si Isaias nandito sa mga time na ito. Yan. O, ito yung timeline, ha. Ngayon, ang Diyos, nasaan ang Diyos? Ang Diyos nasa ibabaw niyan. Ang Diyos ay nasa eternity, walang hanggan. Nakikita niya, sabi ng Panginoon sa Biblia, siya ang Alpha at Omega. Nakikita niya yung lahat ng mangyayari kasi naririto siya, hindi siya naaapektuhan ng oras. Now, si Isaiah na naririto ay binigyan ng Panginoon ng pangitain, binigyan siya ng heavenly vision. Sabihin, yung mata mo, itranslate ka mula dito sa time, itinaas ka doon, so makikita mo yung dulo. Nakita ni Isaiah kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Ngayon, sabihin nyo, paano niya nakita? Hindi pa nga nangyayari. Paano nakita? Buti kung nangyari na. Hindi, kasaysayan po yun. Pagka nangyari na, saka mo nakita, history yun. Pero ito, vision. Ibinibigay ng Diyos yan sa mga lingkod niya. Yung mga taimtim sa Panginoon. Ako, mga kapatid, may mas matindi pa dyan. Nag-uumpisa pa lang yung kasaysayan ng mundo. Pakisabihan nga po, maki-message nyo nga si Ma'am Helen na wag munang tumawag. At may devotion pa. Sandali lang po, i-message natin. May tumatawag kaya po napuputol. Don't call. Going on. Okay. May isang tao, nag-uumpisa pa lang yung kasaysayan ng mundo, ipinakita na ng Panginoon sa kanya yung mangyayari sa dulo. Si Enoch, no? Ganito po. Nag-uumpisa pa lang yung kasaysayan ng mundo, ipinakita ng Panginoon yung dulo. Pumunta tayo muna sa aklat ng Judas. Alam ninyo,
Alam ko marami tayong matututunan pagka tayo ay nasa internet. Pero palagay ko mas marami tayong matututunan pagka tayo ay nasa pakikipag-ugnay sa Panginoon. Judas, verse 14. Yung aklat po ng Judas ay yung bago magpahayag, bago mag-revelation. Judas, verse 14, kasi isang kapitulo lang po yan. Sabi rito, si Enoch, na kabilang sa ikapitong henerasyon mula kay Adan, ay may propesiya tungkol sa kanila. Sinabi niya, makinig kayo, darating ang Panginoon na kasama ang libo-libo niyang mga anghel para hatulan ang lahat at parusahan ang mga hindi kumikilala sa Diyos dahil sa masasama nilang gawa at masasakit na pananalita laban sa Kanya. Ano yung sabi ni Judas? Darating ang Panginoon kasama ang libo-libong mga anghel. Alam niyo ba kung ano yung dinidiscuss ni Enoch? Kailan nabuhay si Enoch? Dito pa lang po, kauumpisa pa lang ng mundo. Wala pa si Abraham, wala pa si Moses, wala pa yung si David. Nakita na ni Enoch kung ano yung mangyayari sa katapusan. Alam niyo ba kung ano yung nakita ni Enoch? Pahayag yun, chapter 19, yung pagbaba ng Panginoon. Kasama yung libo-libo niyang mga anghel. Pahayag, Revelation chapter 19, tingnan ninyo. Nakita rin ito ni John. Dito po. Chapter 19 verse 11 hanggang sa mga sumusunod. Pagkatapos nakita kong nabuksan, Revelation chapter 19 verse 11. Pagkatapos nakita kong nabuksan ang langit at may puting kabayo na nakatayo roon. Ang nakasakay ay tinatawag na tapat at totoo, sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakakaalam kung ano ang kahulugan. Ang suot niyang damit ay inilubog sa dugo, ang tawag sa kanya ay salita ng Diyos. Panginoong Hesus ito 14. Sinusundan siya ng mga sundalo mula sa langit, nakasakay din sila sa mga puting kabayo, at ang mga damit nila ay malinis at maputing-puti. Mula sa bibig niya ay lumalabas ang matalas na espada at gagamitin niyang panlupig sa mga bansa, at pamamahalaan niya sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ipapakita niya sa kanila ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa damit niya at sa hita ay may nakasulat, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Ngayon, papaanong nag-uumpisa pa lang yung kasaysayan ng mundo, alam na yan nung isang tao ni Enoch. Bakit? Lagi niya kasing kausap ang Panginoon. Ipinakita na ng Diyos sa kanya. Mga kapatid, there is no limitation of knowledge when you have direct communication with the Lord. There is no limitation of knowledge when you have direct communication with the Lord. Ngayon, kung ang knowledge mo lang galing doon sa mga sinulat ng mga theologian, sinulat ng mga komentarista, sinulat ng kung sino-sinong mga dalubhasa, may limitasyon yung kaalaman mo. Bakit? Galing lang doon sa naisulat nila. Pero kung ang yung communication ay sa Diyos, if you have the mind of Christ, if you have the Holy Spirit, ang banal na Espiritu, ang pinanggalingan ng inspirasyon ng Biblia, yung pinanggalingan ng hula, kung siya'y nananahan sa iyo, there is no limitation of knowledge. Kaya nga, itong tao na ito na nasa Genesis pa lang, ang dinidiscuss niya na, nandoon na sa Revelation, so out of place. Kaya sabi ng Panginoon, halika na nga rito, kinuha na siya ng Panginoon. Nandito pa lang siya, inakyat na siya ng Panginoon, dinala na siya doon sa itaas. Hindi siya ugma sa kanyang panahon. Bakit? Dahil masyado siyang malapit sa Panginoon. Now, tignan natin ngayon, balikan natin. Kaya nga, habang nag-aaral tayo nito, ni-encourage ko kayo, dalas-dalasan natin ang pagluhod sa Panginoon. Dalas-dalasan natin ang pagme-meditate sa salita ng Diyos. Manahimik tayo minsan. Ibalik natin yung dati, yung tinatawag na quiet time. Usong-uso yung salita na yan, yung quiet time ng mga 1990s.
May quiet time kami ng Panginoon. Ngayon, wala nang masyadong quiet time. Puro may group work kami. May group kami. Magandang mag-devotion mga kapatid. Pero maganda rin na meron kayong time na ikaw lang at ang Panginoon. Nakikipagbulay-bulay ka sa Panginoon. At ibubuhos niya sa iyo yung kanyang sarili. Meron akong papaalala sa inyo. Ano nga yung talata na palagi nating binabasa? John chapter 14. John chapter 14 verse 21. John chapter 14 verse 21. Ano sabi rito? Ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin, at ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama, mamahalin ko rin siya. Ano yun sa dulo? At ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya. Sa malalim sa English, I will reveal myself to him. Yung mga sumusunod sa Panginoon, no? Ano ang gagawin ng Panginoon sa iyo? Ibubuhos niya yung kanyang sarili. He will open up to you. Magkakaroon ka nung tinatawag natin na yung personal na relasyon sa Panginoon, na meron kayong mga lihim na ugnayan at ibinibigay ng Panginoon sa iyo yung kanyang puso, because our God is a sharing God. Siya ay Diyos na nagbabahagi palagi. Ang nais niya talaga ay ibahagi yung nasa kanyang isip, yung nasa kanyang puso. Hindi siya kikilos ng walang pinagsasabihan. At ang pinagsasabihan niya ay yung mga nakikipag-ugnay sa kanya. So ini-encourage ko kayo, spend time with the Lord. Spend time with the Lord. Bawasan yung panonood. Spend time with the Lord. Sa mga kalaliman ng gabi, sa umaga, sa madaling araw, bumangon kayo, lumuhod kayo sandali sa Panginoon, makipag-ugnay kayo sa Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Bakit? Para maligtas? Matagal ka nang ligtas. It's time na ma-reveal ng Panginoon sa iyo yung kanyang sarili. Naghahanap ang Panginoon. Okay. Ano ang nakita ni Isaias? Balik tayo sa John chapter 12 verse 41 na sinabi rito, sinabi ito ni Isaias dahil nakita niya ang kadakilaan ni Jesus at nagsalita siya tungkol dito. Ano yung nakita niya na kadakilaan ng Panginoong Jesus? Okay, pumunta tayo sa verse 37. Umakyat tayo sa verse 37. At yan ngayon na i-discuss natin. Sabi rito, John chapter 12 verse 37 po tayo, mga kapatid. Meron pa tayong 3 minutes. Sabi rito, kahit na nakita ng mga Hudyo ang maraming himala na ginawa ni Jesus, hindi pa rin sila sumampalataya sa Kanya. Ang dami nila lang nakita. Ano po? Meron nang nabuhay sa patay, merong bulag na nakakita, piping nakapagsalita, may binging nakarinig, merong ketongin, gumaling, inaagasan, nakita na nila lahat. Pero hindi pa rin sila sumampalataya. Now, verse 38. Sa ganoon natupad ang sinabi ni Propeta Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Sino sa mga pinakitaan mo ng iyong kapangyarihan ang sumampalataya? Sinabi ni Propeta Isaias yan, Panginoon, sino ang naniwala sa aming mensahe? Saan sinulat yan? Aatras tayo sa Biblia. Pupunta tayo sa Lumang Tipan. Aklat ng Isaias chapter 53. Binanggit ko na ito sa inyo nung nakaraang linggo Mas tutuunan natin yan. Isaiah chapter 53. Now, tandaan ninyo, hindi pa buhay ang mga ninuno ni Maria. Yung mga ninuno ni Jose, hindi pa buhay. This is more than 500 years bago dumating ang Panginoong Jesus. Nagsulat si Isaiah. Paano siya nakasulat ng ganito? Kasi nga, sinasabi ko sa inyo, nagkaroon siya ng heavenly vision. Nakita niya yung mangyayari sa hinaharap na hindi pa nangyayari. Ganon katindi ang Panginoon. Mga kapatid, gusto nyo ng kasama sa paglalakbay? Gusto nyo ng kasama sa paghayo? Sinabi ng Panginoon, ako'y sasa iyo. Hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw. Bakit? Yung kasama mo, alam niya yung lahat ng mangyayari sa hinaharap. Verse 1, Isaiah chapter 53 verse 1. Ano sabi rito? Sinong naniwala sa aming ibinalita? At kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? Verse 2, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa.
Wala siyang kagandahan o katangiang makakaakit sa atin para siya'y lapitan. Somehow, some way, in the spirit, nakita ni Isaiah ang Panginoong Jesus na nangangaral. Nakita ni Isaiah yung itsura ng Panginoon. At nung nakita niya, paano niya i-describe? Walang kagandahan na meron sa kanya para maakit ang mga tao. Ibig sabihin, yung physical feature ng Panginoon ay hindi extraordinary na parang napakatangkad, napakatangos, napakalaki ng katawan. Hindi, wala. Normal na katawang tao. Sa normal. Pero nakita ni Isaiah, verse 3, hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ngayon, ano yung word na hinamak? Ano po yon? Past, present, o future? Hinamak. Ano po ba yon? Nakaraan, kasalukuyan, o darating pa? Pagka sinabing hinamak, yun po ay past. Tapos na, hinamak na. Eh paano? Hinamak 500 years pa nga, hindi pa nga ipinanganganak, hinamak na. O, tingnan niyo ako ha. Nakikita ni Isaiah, yun nangyari. Hinamak siya. Nakikita niya from a distance. Spiritual vision. Hindi pa nangyayari, hindi pa pinapanganak yung magpapahirap, pero nakita na niya. Ano pa yung nakita niya? Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Nakita ni Isaiah yung mga Hudyo na tumatalikod sa Panginoon. Hindi sila naniniwala, isinulat na niya. Nangyari na ba noon? Hindi pa. Eh ba't niya na isulat? Nakita niya bago nangyari. Heavenly vision. Ituloy natin ito bukas. Wala na tayong oras. Tuloy natin. Napakaganda nito. Hallelujah. Ano makukuha natin dyan? Pag ang Panginoon ang kaugnay mo. Kaya tama yung sinabi ng Panginoon doon sa mga naunang talata. Lumakad kayo sa liwanag habang nasa liwanag ako. Dahil pag ang Panginoon ang kasama mo sa paglakad, lumalakad ka na may liwanag. Nakikita mo yung dadaanan, nakikita mo yung pupuntahan. Spend time with the Lord. The Lord is waiting. Gusto niya ibuhos yung kaalaman sa atin na magiging daan para tayo ay magabayan. Magiging daan para tayo ay magamit niya. Or, basically, gusto lang talaga ng Panginoon ibuhos yung sarili niya sa atin. Amen? Panginoon, salamat po sa inyo sa mga pag-aaral na ito. Dalangin namin ang patuloy na paggabay niyo sa amin sa pagpapatuloy na aming pag-aaral bukas. Kayo po, Panginoon, na magbigay ng kaunawaan sa amin. Sa inyo kami umaasa. Araw-araw nagtitipon-tipon kami mula sa iba't ibang lugar, hindi sa kung ano paman, kundi dahil nagnanasa kami na lalo kayong makilala. This is for you, O Lord. At ito rin ay ginagawa namin para kami lalong makakilala sa inyo, sa kaunawaan ng inyong banal na Espiritu. Kaya salamat po. Salamat sa pribilehiyong ito, O Diyos. Sa inyong papurit pagdakila, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bago po tayo magtapos, pababatiin ko yung aking mga kasamahan dito na dumalaw po sa amin dito sa Taiwan. Pinagpala kami ng Panginoon dito sa mga mensaheng daladala nila at na nagkaroon ng malaking apoy at kagalakan, inspirasyon at hamon yung mga miyembro po rito. Pastor Pio. Magandang umaga. Salamat sa Panginoon na nagamit kami sa buong Doropay, Taiwan. Joel, Salamat pwede sa kayong sa pagtanggap niyo sa amin bilang mga manggagawa ng Panginoon. Pinagpala niyo kami, pinagpala tayong lahat ng Panginoon. Salamat sa mga biyaya na patuloy na binibigay sa amin ng Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa inyong pagtanggap sa amin at kami pinagpala dito sa lugar ng Taiwan at muli ay ang gamit kaming makapagbahagi sa inyong lahat upang kayo ay maging matatag sa pananampalataya. Salamat po sa mga kapatid natin sa Taiwan. Masasabi ko lang po, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian Amen. ay sa Panginoon lamang. Amen. God bless you all. Amen. God bless po. Nagpapasalamat po talaga kami sa kanila. Sino si Luisito Tuason. Pastor Sergio, kumusta raw kayo? Pastor Pio, kumusta raw? Luisito Kumusta Tuason. rin sa iyo, sa Panginoon. Kilala niyo ba 'yan? Sa taga saan 'yan? Nakalimutan ko na, Pastor. Giselle, Pastor Joel, hi raw.
Oh, God bless raw sa inyo. Sabi ni Maylin Domingo. Kilala niya ba si Maylin Domingo? Si Angie. Angie, pumasyal ka rito. Tanghali kami aalis. Daddy ni Pastor Heidi. Luisito Tuason, estudyante sa Bible School. Matanda na, nag-aaral sa Bible School. O, God bless po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Nadalangin namin, Pastor Heidi, balik kayo rito. At kayo magamit rin ng Panginoon muli dito sa mga kapatiran. To God be the glory. To God be the glory. Sister Laila, Pasyon. Pastor Joe, kumusta raw? Ay, musta ka rin, Singapore. Palain ka ng Panginoon. Okay. Sino nung... Baka may gusto pang bumati sa inyo eh. Salamat. Senny Di Mayo. Safe trip raw. Salamat, tinataba. Salamat, Seni. Graduate na pala si Tatay Luisito. Wala ako. Tama. Sa ano yun? Sa Opo, Alicia. graduate na. Opo. Bigyan natin yun. Ayong matanda. Sister Mirna. God bless raw. Si Camille Manaog. Kilala niyo yan? Pasensya na po kayo kung nakakalimutan namin kayo. Classmate. Yun. Brother Lino Santiago. Pastor Lino. God bless you. Oh. Palain ka ng Panginoon. Si classmate. Okay, mga pastor, welcome po kayo rito pero dumaan kayo kay Sir Joseph. At kung ano ang niya, pwede kayong pumunta rito, gawain ito ng Panginoon sa atin lahat. To God be the glory, pagpalain po kayo ng Panginoon. Mamayang gabi, hatid na namin sila sa airport at babalik na sila sa kanilang mga iglesyang pinaglilingkuran. Purihin ng Panginoon.